Senator Pacquiao had the floor just a while ago. We'll just continue Senator Pacquiao, then we'll call Senator De Lima, and then Senator Trillanes hasn't had his turn yet. Senator Trillanes, you're next. Thank you, Mr. Chairman. So nakita po natin yung presentation ng mga pulis at nakita po natin ang pagbabago, yung crime rate na bumaba talaga, no? Doon lang sa killings, doon sa maraming mga namatay dahil dito sa massive na pagsugpo sa illegal na droga, campaign against illegal drugs. Yun nga, sinabi ng mga pulis na ang lahat ng mga namamatay, hindi lahat kagagawan ng mga pulis yun sa kanilang operation. Kumbaga, dahil siguro sa massive operation ng illegal drugs, campaign illegal drugs, yung mga drug lords, drug pushers, pinapatay na nila yung mga tao nila. Sila na rin nagpapatayan dahil sa baka isumbong o ikanta yung mga pangalan nila, lalo na kung may mga malalaking tao na sa likod, no, na dito sa mga campaign against illegal drugs. Kaya yun yung nangyayari. So I'm sure naman siguro, Mr. Chairman, na masaya tayo dahil sa sipag ng ating mga kapulisan ngayon na pinamumunuan ni PNP Chief Ronald De La Rosa, at napakaganda yung mga accomplishment niya within 3 months, no? Dapat tayo magpasalamat dahil nagkaroon tayo ng isang Chief PNP na katulad ni Ronald De La Rosa na talagang head-on, no, dito sa to fight against illegal drugs. At wala tayong ang gusto nating ipaalam dito, wala tayong pinapanigan dito kundi yung statistic, yung resulta ng mga trabaho. Kaya ko naman sinasabi na kanina bago nag-present yung PNP, parang boxing yan, may tail of the tape. Kasi I'm not attacking the past administration, but I'm just comparing of the result of this yung numbers ng solved crimes at saka mga nakasuhan, na-arrested ng mga kapulisan, at maraming, I'm sure hindi ganito karami yung mga arrested. Sabi nga ni General De La Rosa, hindi 22,000 ang arrested nung past administration, which is mas maganda ngayon kasi mas marami silang naaresto dito sa mga ipinagbabawal at against mga crimes na hindi lamang sa droga, kundi marami pang mga ibang crimes na naaresto din nila. So dito siguro sa Mr. Chairman, sa aktibo at masipag ng kapulisan natin at itong paliwanag ng presidente sa atin, ng Pangulo, na hindi naman talaga niya directing inuutos na pagpapatayin lahat yung mga drug addicts, kundi ang sinasabi niya, ang instruction niya doon sa mga kapulisan, kung ang buhay ninyo nalagay sa delikado, mabuti pang, kaya nga sa amin nga, mabuti pang tayo mag-ariglo kaysa tayo inaariglo. Mahirap yun, no? Kahit sa Amerika, nanonood ako yung programa na police police cop, yung hinuhuli yung mga bad pag may inaaresto tapos sinabing itaas ang kamay tapos hindi ka nakinig, binaba yung kamay mo doon sa bulsa, hindi na pinapadukot yung kamay doon sa bulsa, binabaril na kaagad kasi sinabing taas, bakit mo dumukot ka pa sa bulsa mo? O doon siguro doon yung mga situation na hindi mo pwedeng palampasin yon, at kaya nangyayari yung mga ganun. Pero despite of that, ang daming mga arestado, Mr. Chairman, na dapat ang focus din natin hindi lamang dito sa extrajudicial killing, kundi ang focus din po natin sana, no, para sa akin dito sa ating
investigasyon, kundi yung rehabilitation center. Dahil maraming mga sumuko, maraming mga naaresto na kailangan nating i-rehab, kailangan nating tulungan. Which is pinaliwanag naman at yung presentation ng isang witness kanina ni Police Senior Superintendent Dionisio Abudi. Napakaganda yung programa para tulungan yung mga kabataan na nalulong sa mga masamang bisyo at tinuturuan ng magandang asal at magandang pagkikitungo sa kapwa. Yun po siguro Mr. Chairman, no, at marami pa po akong katanungan pero hindi lang naman kasi ito ang witness natin ngayon ang mag-testify ngayon, kundi mayroon pa tayong mga mag-testify. So, yung mga katanungan ko mamaya, to follow pa doon sa mga ibang mga testigo at magbigay ng mga pahayag ayon doon, ungkol dito sa extrajudicial killing. So, gusto ko lang malaman, Mr. Chairman, na bakit natin, for the record, bakit natin atakihin ang programa ng administrasyon ngayon na napakaganda man para sa atin? Bakit natin hindi tanungin ang mga taong bayan? Siguro yung mga magrereklamo, bakit kayo nagrereklamo? Ang ganda ng resulta. No? Ang ganda ng resulta ng mga numbers o statistic ng resulta ng mga pagresolba ng krimen dito, bumaba lahat. Except lang maintindihan natin yung pinaliwanag ng mga pulis dahil tumaas yung killings because of this massive campaign against illegal drugs, which is hindi lahat yan kagagawa ng mga pulis yung mga operation nila, kundi kagagawa niya ng yung mga drug lords, drug pushers, dahil dito sa massive nga na campaign ng illegal drugs, ayaw nilang malaman yon, ayaw nilang isumbong at ikantang pangapangalan nila at pinapatay nila yung mga tauhan nila at sila rin nagpapatayan. Yun lang, Mr. Chairman. Salamat.